The Big One Rally. Kung meron pong The Big One na inaantay tayo sa earthquake, meron po ring one-time Big One Rally na pinananawagan po ni Governor Chavit Singson sa lahat ng Pilipino, organizations, religious organizations, at ang military po ay inaanyayahan niyang mag-participate to join na mag-speak up po para sa katiliwalian na until now hindi po na-address ng gobyerno na nire-raise niya na si President Marcos at si Martin Romualdez ay inaakusahan niya na behind the anomalous flood control projects. Kung maalala po natin, talaga naman po kung sino ang nakakaintindi po sa government accounting, parang corporation din yan. Hindi naman ma-approve ang budget ng isang organization or institution kung hindi po inaprubahan ng Chief Executive Officer or Presidente ng kumpanya. That is also the same in a government organization. Ngayon, niloloko-loko lang pa rin tayo kasi ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta, pinagpapalitan lang ng mga pangalan pero trilyon pa rin po ang ating budget at hindi pa rin nag-trim down sa mga allocations na unprogrammed. Pinalitan lang ng mga pangalan. So, sabi nga ni Senator Marcoleta, it stinks. Parang imbornal pa rin kasi nag-a-assert si Soto na ito po ang pinakamalinis na budget na nagawa sa history ng Pilipinas. So, hindi po nakikinig, manhid na po ang ating mga nasa liderato ng gobyerno, and today po sasaruhan po ang malaking pinto sa Vatican. At kung nagbabasa po kayo ng Biblia, napaka-significant po ang pagsara ng pinto na yon dahil for a short time the evil one was let loose last year 2024 ng December. Binuksan po ang pinto na yon ni Pope Benedict at ngayong araw po later sa Vatican isasara po yung pinto na yon. But if you have seen it po, humina na po ang Diablo dahil sa pagsara po ng Venezuela, and later on may tatlong facilities na sinasabi ni President Trump na dapat sarahan ang pag-produce ng mga drugs na yan sa Cuba na may tatlong facilities. So, nag-ultimatum na rin si President Trump sa Cuba. Bakit po win ito para sa humanity? Totoo po yon na in every era, meron po talagang itinalaga ng Diyos na isang tao na magre-redeem sa kasamaan ng mundo. And you can see it noong 19th century, pinamunuan po ng kasamaan ni Hitler na pinatay po ang mga Hudiyo, and this time po ang mga terorista at mga drug lords ay namumuno na po and invaded po ang lahat ng institusyon sa gobyerno ng mga countries po. Kaya po ang hindi po sumusunod sa mga narco-politicians ay pinapatay na lang, kinukulong, and
Yun po ang hindi naintindihan ng mga pobre na iniisip nila pag sila ay binibigyan ng pera. Ikaw ba naman, kung ikaw ay general, bigyan ka ng 1 billion, di ba? So, that's just what? 0.1% of a trillion. So, sa buong buhay mo, kahit i-maximize mo pa hanggang 65 years old ang trabaho, hindi ka makakakuha ng kahit man lang siguro 500 million in your lifetime, di ba? So, kung ang lahat ng ito ay pinagbibigyan, talagang ang loyalty mo ay hindi ka bibitaw sa mga liderato na nagkukurap sa iyo, hindi lang sa iyo kundi ang kaluluwa mo. But then, by God's grace, nakita natin si Maduro ay nadampot po sa kanyang tahanan. In fact, na-invade po ang kaniyang staff dahil kahit ang pagkain niya, ang schedule niya ay naman-manan po siya. 4 months po yun. So, let us just pray. Hihina na po talaga ang Diablo kasi natanggalan ng ulo po. Ang Hamas po, ang mga terorista ay na-invade na rin ng US, and soon there will be a purging. Maglilinis po ang mundo, at kung nagbabasa ka ng Biblia, malapit na po talaga ang pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, religious organizations will finally meet up with Governor Chavit Singson and ililay down kung kailan gusto ng majority, because if you have seen the encouragement video of Governor Chavit Singson, he wants the rally to be as soon as possible. Bakit nga ba naman tayo mag-aantay hanggang February 25, di ba? So why would you synchronize it sa palpak na EDSA 1 and 2? Kung sino man yung reporter na yon, huwag kang magmamandato. Let those who will be collaborating together to find that schedule be able to find the date and correct time and how the activities will push through. So, good luck to all. Panalangin pa rin tayo po na lahat ng ito ay mag-come into fruition, and uulitin ko, ang pag-freeze ng mga assets ng judges na yan, hindi po yan basta-basta. Ibig sabihin, nakita po yan na may mga sources na illegal kung paano ang mga judges na yan ay inaabuso din ng ICC ang kanilang powers and jurisdiction. We lift all these things in the name of Jesus Christ, our Lord, and to our living God, the Father. Amen. Lahat po ay magwawagi ang kabutihan.